Shoutout po sa lahat ng mga kapwa kong OFW. Sana lagi po kayong nasa ayos. Okay? So this is OFW Pinoy TV. Itong video gagawin ko guys, continuous po to dun sa ginawa kong about dun sa OFW loan. So hindi ako titigil magbibigay ng advice regarding po dito sa mga loan na yan about OFW. Ito po, personally ko pong bibigyan ng advice, no? Maraming, alam mo, hindi ko na rin halos mabilang kasi kung naalala niyo yung mga past video ko, isa din po ako, mga onliner din po ako, networker, may mga online business din po ako before. So marami po ako na mga tauhan, mga students is yung mga OFW. Okay, so sineshare po nila sa akin, nakakapagkwentuhan ko po sila regarding po dito sa mga OFW loan na ito. Kaya nga sinabi ko doon, direct to the point, wag na kayo mag-atubili pagdating po dito sa OFW loan. Okay? I-ano nyo po, i-spread po natin tong ganitong knowledge, no? Kumbaga, kung may alam kang kapwa OFW na gusto, okay, wala siyang kalam-alam na pwede siya mabiktima, pwede nyo po siya mabigyan ng advice hanggat maaga. Okay, pwede nyo i-post sa social media nyo na wag kayong basta papasok dyan sa OFW loan na yan, okay, or yung mga online apps na yan. Okay, lahat tayo nangangailangan ng pera, okay, pero gawin nyo yung pangungutang nyo siguro sa mga magagandang paraan. Maaring yung kakilala nyo, okay, kamag-anak nyo, kasi alam naman nila na kaya mo naman magbayad okay, kaya nyo na magbayad kasi isa kang OFW. So talagang may chance ka ng pahiramin. Okay? Maliban lang kung wala kang trabaho, hindi ka talaga pahiramin. Alam nyo naman mga kamag-anak din natin, sigurista din yan. So hindi rin tayo basta-basta nakakahiram. At alam ko naman din yan na hindi lahat ng kamag-anak din natin na nagpapahiram talaga kahit may pera. So naintindihan ko rin po. Pero hindi naman ibig ko sabihin na kailangan nyong pumunta sa mga ganyang loan. Tandaan nyo, social media po yan. Hindi nyo po kilala yung kachat nyo. Madali na po gumawa ng Facebook profile, Facebook account, or yung Facebook page. Okay? Huwag nyo itingnan dahil ang Facebook page is maraming like, comment. Hindi po yan. Mga peke po yan. Hindi nyo po nakakausap yung tao. Hindi nyo po lubos kilala. Okay? Tandaan nyo yan. Ang pinaka-the best way ko para sa inyo din, okay? Siguro kailangan lang, kasi wala akong pwedeng i-suggest sa inyo kasi ang kayo kukuha ng pera, mangungutang. Sabi ko nga sa inyo yung kamag-anak. Kasi mas delikado po kasi sa mga apps online apps na yun Okay? Kung kaya naman tiisin na tawag dito, kung may paglalaanan ka ng pera, kung may kailangan ng pera, pwede yung amo nyo, pwede yung utangan, i-advance nyo, 2 months, 3 months, maraming nakakagawa. Ginawa na ng mga tao ko before, yung mga kapwa kong OFW, ginagawa nila yan, mag-advance sila sa amo. Una-una, malinis, wala kang interest. Sigurado kakaltasan ka buwan, magpapakaltas ka, pwede ka pa nga magpas At least amo mo yon. Kasi alam naman niya, natatrabahuin mo yung hinihiram mo Yun yung pinaka-the best way ko, advice ko. Pwede ka mangutang dyan sa amo mo, advance. At least dyan, sigurado ka, hawak mo na yung pera. Yun yung ipadala mo. Pero dyan sa apps na yan, wag po kayo basta-basta maniniwala dyan. Kahit sabihin mo yung online apps na yan, yung may Ola, yung basta na lang tatawagan po kayo yan. Maglo-loan ka, 3,000, approve. Okay? Ang daming requirements, picture ka pa. Tapos yung mga contact number mo, kaya na nila i-access. Yun yung pinakamahirap doon. Tapos gigipitin ka na in just 1 week, hindi po 1 month po yung babayaran nyo. Let's say example, 3,000 po yung approve po sa inyo. Ang marireceive nyo po, 2,100, 2,000, kinakaltasan na po agad kayo. Sabihin natin, wala kang nilabas pero may pera kang hawak. Pero after 1 week, 3,000 na babayaran mo mahigit dyan. Tapos yung tubo, tutubuan pa. Pag sumablay ka na ng isang araw, hindi pa nga due date 2 days before pa lang mag-due date 5 days pa lang nahawakan mo yung pera Tatawagan ka na niyan. Andyan na yan, pananakot. Dadalhan ka na ng mga bulaklak sa bahay mo. Napakalaking bulaklak. May kabaong pa. So ganyan po yung mga OLA, mga online apps na yan, online lending apps na yan.
marami pong na-stress diyan, marami pong nagkakautang diyan dahil diyan, 'di ba? Ang gagawin naman nila, makikita 'yan sa profile mo, mayroon na naman panibagong online lending app. Mag-loan ka, mas malaki na. Babayaran mo yung tawag dito, yung isa, yun, palaki ng palaki, hindi ka na makakabayad. Baon ka na sa utang. Sabay-sabay na ang tawag nyon, sabay-sabay panakot na yun. Tatawagan na yung mga kamag-anak nyo. Kaya para sa akin, magtipid na lang po tayo. Lesson learned po natin to. Tipid na lang po tayo dito sa abroad. Kung magkano lang yung sahod, for example, 20,000 sahod mo, tabi mo yung 5,000, 15,000, padala mo sa pamilya. Huwag mo padala lahat. Kailangan mo rin mag-ipon, guys. Kailangan nyo rin mag-ipon. Magtabi kayo. Kailangan itong pag-uwi mo, may makukuha, may maiipon ka. Imagine mo 5,000, okay, 500 real. Sabihin natin, kasi ang 500, 7,000 pesos yan eh. O, kahit 400 real, may tabi mo lang. O, basta mahalaga, 5,000 pesos may tabi mo. Kung magkano may palitan. Okay? In just 10 months, magkano na yan sa 5,000? Hindi 50,000, di ba? 10 months pa lang, eh, paano kung 24 months ka pa? O, di 100,000 mahigit. O, another 2 years ka pa, di malaki maiipon at makakapag-put up ka ng business. Di ba? Kaysa yung manghihiram ka, tutubo. Tapos ngayon, maano ka pa dito sa OFW loan na yan. Di ba? May scam ka pa. Ikaw pa yung nangangailangan ng pera, ikaw pa yung nanakawan. Di ba? So, kaya sa mga OFW, maging wise po tayo. Hindi naman lahat mga OFW ngayon, hindi naman sa marami kasi hindi rin halos nakakapag-aral ng hindi rin sa online, sa social media, hindi sila aware. Okay, lalo na kung galing sa probinsya, hindi mahilig sa mag-Facebook o siyempre dadalhin sa trabaho sa abroad as bilang kasambahay, 'di ba? First time lang makahawak ng mga Facebook o talagang hindi sila aware. Basta ang alam nila, pwede sila mangutang, may sahod naman sila. Yan po yung unang tinatarget ng mga OFW loan na yan or yung mga online lending apps na yan or OLA. Kaya pinaka safe talaga dyan, wag na kayo makipag-communication dito. Wag na kayo disregard nyo na yan sa profile o hindi kaya i-block nyo na sa social media. That's the best way para makaiwas sa mga scam o sa mga ganitong di ba? Kasi mahirap pagsisihan mo yan sa huli. Mas maganda ngayon lang magsisi ka na sa umpisa pa lang na hindi ka pa nawalan ng pera o ano man yan, di ba? Wala pang nasirang pamilya kasi may mga ula na yan. Napakasalbahe din na, wala din pakialam yan. Wagas kung makapagmura. Di ba? Ipopost pa yung profile mo, pangalan mo, tawagan yung mga kamag-anak mo, di ba? Mumurahin pa, kaya ikaw pagagalitan ka ng kamag-anak mo. Di ba? So, yun lang ma-advise ko sa mga OFW ko, Share mo tong video kung napanood mo to sa aking YouTube channel. So, kasi aware ako sa mga OFW nakakaawa Number 1 yan, binibiktima. Kasi sabi nga nila, madali mauto. Di ba? Yun. Kasi alam nila may pambayad, kaya mangutang. Ganun na lang po, napakasimple na lang po yung magiging buhay natin na OFW. Trabaho, sahod, tabi, padala sa pamilya. Diba? Trabaho, sahod, tabi, para sa pamilya. Tandaan nyo lagi ko sinasabi, OFW is not a lifetime job. Temporary lang yan. Habang malakas ka pa. Pero pag may edad ka na, nagkakasakit ka na, wala. So, mas maganda, maitabi mo na. Hindi kaya while nandito ka, pwede ka magpundar. While nandito sa abroad, magpupundar ka doon. Di ba? Magtayo ka ng tindahan unti-unti. Andun yung anak mo. Di ba? Mag-invest ka unti-unti. Di ba? Para at least, alam niyo yun, makapag-for good ka na. Maraming nakakapag-put up ng business, mga OFW. So, hindi na sila nakabalik abroad at kasama nila yung pamilya niya while nasa bahay nila na may negosyo. Lumalaki na po yung negosyo nila. So, nasusustain naman yung daily needs. Mas malaki pa kinikita nila sa sahod ng abroad pa sila. Pero, ginawa lang nila naging OFW 5 years, 10 years OFW and enough na yon, okay? Kasi lumalaki yung mga anak mo na hindi mo nagagawa yan, nasasamahan, di ba? So, it's time na gawin mo naman na makabawi sa anak mo, na makakasama mo sila, na hindi mo kailangan lumayo. So, yan din po yung isa sa mga plan ko rin. So, kaya ako bumalik para makapag-ipon, mag-put up ng panibagong business, and then soon, magpo-for good tayo.
di ba? Hindi naman tayo pabata, patanda tayo. I hope guys nakatulong tong video na ito. Kung nakatulong, isa kang OFW, please subscribe my YouTube channel, like, and i-share mo na rin to, lalo na kung isa kang OFW. So, continuous po ako magbibigay ng mga advice, tips based on my experience lang. And pwede nyo po i-comment, no, yung suggestion nyo na pwede kong i-content, okay, i-shoutout ko rin kayo. Kung may mga tanong kayo, hingi ng advice, pwede naman po para at least gawan ko ng video sa susunod na araw pag nabasa ko po, okay? So yun lang, ingat kayo lagi mga OFW. Again, ito po lagi kong tandaan, OFW is not a lifetime job. God bless and bye-bye.